Tingin ko naman lahat familiar sa John 3:16, di ba? So ito yung, of all verses, kapag ka-Kristiyano ka, automatic, ito yung heart ng gospel. So whatever gospel is coming from, gospel from Mark, Luke, John, may gospel din tayo. Alam nyo, 4 lang yung gospel, pero mayroong pang gospel from Paul. Hindi siya written in the form ng gospel, pero if you put all the letters together, it forms as a gospel din. So that's how we should look at yung mga letters ni Paul sa atin. Kasi para sa mga Gentiles yun. So, unaware yung iba, pero that's how I look. Yung kapag ka nabasa mo na lahat, ma-figure out mo, ito yung fifth gospel from Luke, from Paul. Kasi dun sa Acts, tsaka yung mga letters niya, pag pinagsama-sama mo, ang pinipresent sa atin is yung how to live according to Jesus' testimony nung nandito siya. So, ang discourses natin arise from dun sa mga ginawang discourses ni Christy Burke. So, nakakaapat na tayo, diba? Nakakaapat na tayo. And I hope lahat present during the first 4. Dahil itong pinakalima, katulad nga ng sabi ko last time, ganda sana kung dito ako nagsimula. Tapos magkakascade lang, napakadali nang intindihin. Pero ito yung ugat talaga ng lahat ng hindi pagkakaintindi ng mga tao. May makikita tayo ngayon na reality na kaya pa mag-o-open ang eyes natin na kaya pala hindi maintindihan ng ibang tao yung salvation through faith. Kasi yun yung accusations niya. So, tayo ay panoorin natin tong yung last discourse niya. So, play na muna natin. Pakinggan natin maigi. Tapos, iisa-isahin ko mamaya yung accusations niya. Tapos, punta na tayo dun sa... Kumbaga, hinati niya sa 3 yung John 3:16. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him shall not perish and have eternal life. Hinati niya yung 3 na puro false and erroneous yung mga sinabi niya. Basically, kaya sablay yung lahat ng mga sinabi niya is because mali yung pananaw niya sa Diyos. Mali yung pananaw niya. So, kumbaga, kung ang foundation mo is mali agad, paano ka makakapag-build ng building na tama if your foundation is wrong? Diba? Magkaiba yung foundation na ginawa niya. So, before we even start, mapanoorin to, let's pray muna. Panginoon, ngayong umaga, Lord, Ikaw ang maitaas, maging yung aming katalinuhan, Panginoon, na aming kakulangan, Lord. Ikaw ang magpuno. Ikaw rin ang magbigay ng kaunawaan, Panginoon, sa amin. At lahat, Panginoon, ang inyong likod, Panginoon, katulad ng panalangin ni Ira kanina, itago diyo ako sa inyong krus, Panginoon. At ikaw ang mag-shine sa aming kalagitnaan. O Holy Spirit, you are our ang tagapagturo, Panginoon, tagapagpaalala, Panginoon, sa lahat ng katuruan ng aming Panginoon, Jesus. Kaya, Panginoong Diyos, buksan mo ang aming isip, Panginoon, palambutin ang aming mga puso, Panginoon, so that we can follow, Panginoon, every lessons na bubuksan niyo, Panginoon, sa umagang ito. At ikaw ang mapurihan, mapasalamatan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, Amen. So, ihanda na po natin ang ating lahat. Focus tayo. Bakit? Kasi English to eh. Hindi, mahirapan tayo. Tapos itatagalize natin yung explanation. So focus. Huwag niyong kulitin yung katabi niyo. Yung kung i-prepare niyo na yung mga food and drinks. Hindi masamang kumakain habang nakikinig. Hindi masamang umiinom habang nakikinig. Ang request ko lang, makinig. Okay? Focus. Huwag niyong tingnan yung magagandang katabi niyo, yung mga crush niyo, di ba? Kuya Clive, huwag tingin ng tingin kay Christine. You have all the time to look at her sa bahay. So, for now, dito muna kayo tingin, okay?
Pastor Rodel muna, at saka dito sa discussion natin. Amen. So, let's watch. For God so loved the world that he gave up his only Son, that whosoever believes in him shall not perish, but will have everlasting life. And most people point to this and they say, how could you find fault in that? How could you have a problem with that? Look at the love. All you have to do is believe. Do you see how easy that is? But let's break it down just a little bit. Let's deconstruct John 3:16. For God so loved the world. So first of all, considering the other verses we've talked about, I don't think that's accurate. I don't think God so loved the world. I don't think God loved all of those surrounding cities of the nation of Israel that he was commanding Israel to go and kill or enslave. I don't think God loved all of the women and children that God was commanding them to take as plunder and do with whatever they wanted. I don't think he was loving the women that he was forcing into marriage with men that assaulted them. I'm not seeing the love God has for the world in that. So right off the bat, I feel like we're lying here. Okay. God so loved the world, okay? That he gave up his only Son. Now this is loaded because it's a son, but it's also him, depending upon what you believe or which denomination you're a part of, or even which time frame you came out of. Because in the very earliest days, people did not believe that Jesus was God. They believed Jesus was God's son, perhaps adopted into the kingdom by God, or he was given some kind of a divine status at birth. But it actually took a very long time for Christians to actually believe that Jesus was God himself. That was doctrine that evolved and was created later on. But modern Christians believe that Jesus was God. Jesus is God. And so when it says he gave up his only Son, well, he's God. It's not his son, it's him. He gave up himself. Okay, so he gave up himself. But why did he have to do that? What was the point? In my last video, the manipulation of the crucifixion, we talked about that, about how he never had to do that. He was never obligated to die or to put on this big death display in order to guilt humanity into believing in him or following him or whatever. That was never a requirement of him. He chose that. He made the rules. He decided that blood needed to be shed in order for humanity to be forgiven. He couldn't have just decided to forgive them. That would be silly, right? So his choice to give up his life, I mean, that was entirely his choice and it was unnecessary. It was only made necessary because he decided it was necessary. So it's really not that much of a gift. It's not that much of a display of love when it was never necessary to begin with. But that's not even the worst part. The worst part to me is the end of the verse where it says, whosoever believes shall have eternal life and not perish. Whosoever believes. So right here, the Bible is telling us the measure for determining whether someone deserves to be punished forever or they deserve to be rewarded forever. It is belief. It's just belief. It's what you believe. How is that fair? How is that a just system? That it has nothing to do with how good of a person you are. It has nothing to do with your intentions. It's just about what you believe. And people believe all kinds of things for all kinds of reasons. People that are raised in other cultures, under other religions, they believe in their religion because that's how they were raised. Just like many Christians today are Christians because they were raised in a Christian culture, in the Christian church, by Christian parents. Ginawa ko, mahirap kasi yung papakinggan lang. Maganda yung makikita. Pero tandaan natin kasi yung last part, yung ikatlong accusation niya sa John 3:16. Sabi niya, ganun ba lang kadali? Narinig nyo na yon? Sa kapwa natin mga Pilipino? Talaga, ganun lang kadali? Maniniwala ka lang? Maliligtas ka na? Okay. So, tandaan natin yan kasi hindi ko sinulat Unlike yung first accusation. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? Yun yung first phrase ng John 3:16. Ang sabi niya, it is His Son, but it's also Him. It's His Son, but it's also Him. Okay? People believe differently who Jesus and who God is depending which denomination you belong. Tsaka kung kailan daw timeline ka nabuhay. Ang accusations niya, before daw,
Nag-evolve lang daw yung pananiniwala ng mga tao na si Jesus ay Diyos. Okay? So number one, nakukonfuse siya between God and who Jesus is. Diba? So sabi niya, iisa lang yon. So narinig nyo na yung oneness, di ba? Oneness. Ang sinasabi nila is, Jesus is God Himself, yung God the Father, nung bumaba. So, maraming verses na tayong napag-usapan before about, di ba, yung sa baptism lang, present yung three persons doon, di ba? Present yung three persons. Binaptize si Jesus Christ, nagsalita yung Father God, at ang sabi niya, this is my Son whom I love. Tapos, dumating yung Banal na Espiritu in the form of a dove. So, doon, dinisplay na three persons sila. Okay? So, ang next na question dun is yung deity, yung pagiging Diyos ni Jesus Christ. Kasi ang tingin ng tao, human form siya kasi nagkaroon ng katawan ng nagkatawang tao eh. So, magkaiba yung nagkatawang tao. So, deliberate yon. Kaya niyang gawin. Di ba? Nagkatawang tao. So, siya, in His own accord, kaya niyang gawin yon because He is God. Pero pinipertain na yon kasi inutusan siya ng Father God, ng tatay niya. Di ba? Ang sabi pa niya, adopted son, or we're just given a divine status by God pertaining to Jesus. Given a divine status. And ang sabi sa Bible, di ba? I will not give my glory to anyone. So, hindi niya pwedeng igawad kay Edren ang maging Diyos dahil na-perfect niya yung pagkaano niya, yung pagkatao niya. Hindi pwedeng igawad ng Diyos yung glory niya kung sino man yung makaka-perfect. Ang kaibahan lang, alam natin na walang naka-perfect. For all have sinned and fallen short to the glory of God. Walang makapagtataas ng kamay dito na sasabihin niya na never ako nagkasala. Buong buhay ko, hindi ako nagkasala. Walang makaka-claim nun. Tanging ang Panginoong Hesus lang ang makakapag-claim nun. Pero, hindi porke na perfect ni Jesus Christ yung life niya, na hindi siya nagkasala, does mean na binigyan lang siya ng divine authority ng Diyos. In the beginning, Diyos na kagad siya. Nagkatawang tao nga lang. For our sake. Okay? So, iniisa-isa ko to, pero mas maintindihan natin mamaya. It is a matter of how you understood Trinity. Kaya niya nasabi to, di ba? O nga pala, yung apat na discourses, kung hindi nyo wala kayo during the time na na-discuss, ina-upload naman ni Ate Regine sa Luwalhati ng Panginoon Christian Fellowship channel natin, YouTube channel, yung lahat ng preaching. So, hanapin nyo na lang doon. Nakalagay naman, first discourse, second discourse. So, para maintindihan natin yung mga binabanggit niya na nire-rape, ginegera, pinapapatay ng Diyos. So, ma-explain natin na malalaman natin yung explanation bakit pinagawa ng Panginoon yun. Para dun sa mga hindi nakadalo dito during the time na in-explain natin yon. Took a very long time for people to believe Jesus was God. Took time to believe. Ibig sabihin, nag-evolve lang daw over time, hanggang sa panahon natin, tsaka lang natin na-realize, Diyos pala si Jesus Christ. Nagkakamali siya. Even the first Christians, mga believers ng Panginoon, alam kagad, Diyos tong isa na to. Itong kasama natin is God. Diba? Si Thomas lang, ang sabi niya, my Lord, my God. Nung nagpakita na ang Panginoong Hesus sa kanya, after the resurrection, my Lord, my God. Diba? Anong sabi niya? Oh, you believe because you saw me. Diba? You only believe because you saw me. Oh, so tingnan mo yung John 1, tingnan natin yung John 1:1 to 5. Dito pa lang, ang sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So unang salpok pa lang, alam na kagad nila dyan. This is the Word na pinipertain doon sa creation, during creation. Saan na si, yung tanong mo, ate, di ba? Kaya in the beginning was the Word, and the Word was with God. Doon sa Genesis, yung tanong ni ate before, tinatanong ng kaopisina niya, kasi ang sabi daw doon sa Genesis, let us make man. Let us. Ang tanong niya, sino yung kausap ng Panginoon dito? Us.
Kasi may mga nagsasabi, ang kausap daw ng Panginoon dito, ay yung mga angels. Hindi nagko-consult ang Panginoon sa angels kung anong gagawin niya. Di ba? Godhead, created beings, wisdom. Wisdom nito nandito lang. Ba't ko kayo tatanungin? I know what I should do, and without consulting anyone, because I am God. So, sino kausap ng Diyos doon? God. Sino kausap niya? E di yung Son, e di yung Spirit, let us make man in our image. Iisa yung image nila, iiba yung purposes nga lang nila as God. So, sa unang salpok pa lang, the same was in the beginning with God. All things were made by Him. Diba? Alam natin na ang creation, ando doon ng Panginoong Hesus. All things were made by Him. By Him. So, without Him, kung wala ang Panginoong Hesus, as Word, was not anything made that was made. Walang makikreate. In Him was life. Sa Kanya ang buhay. I am the life, the truth, the life. Diba? Sabi niya, and the life was that the light of men, and the light that shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. Sa darkness, remember this phrase, hindi raw maintindihan ng darkness. Those people who claim na walang Diyos are in the darkness. Kaya veiled yung paningin nila, they cannot see it. So ito, if Christy Burke, malinaw sa kanya yung Trinity, hindi niya kagad sasabihin na, oh, that was Jesus, that was Him, it's confusing, di ba? Yun yung kiniklaim niya na kagad. O ito, question of Trinity kasi yung first part ng ano niya. Basahin nga pa rin natin yung panglima. She believes it was just Himself, God, oneness belief na ano. So 1 John 5, masasagot din yon. Okay? Pero dito sa Matthew, 1 John 5:7, for there are, ito ang linaw-linaw ng Trinity dito. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And who is the Word? Sabi sa John 1:1, Jesus Christ. See, kitang-kita na kagad. Ipine-present ng Bible yung Trinity. Hindi natin kinakailangang makita yung word na Trinity dun sa Bible para maniwala. Kalokohang logic yon, o kung makikipag-debate sa atin, kalokohang reasoning na kinakailangan nakikita natin yung word ng Trinity para sabihin na nasa Bible yung Trinity. Diba? Hindi pwedeng ganun. E di hindi pala totoo yung Bible kasi wala yung word na Bible sa Bible natin. Actually, ang tawag doon, Scripture. Diba? Scripture. Tinawag natin Bible. Clearly, Trinity. Sabi niya, mga patuloy na proof of the Trinity. Ito yung, kumbaga, yung formula ng Trinity. Itong 1 John 5:7, directly sinabi na yung Trinity. Pero ito, tingnan nyo, marami pang mga verses sa Bible that pertains, pinakikita yung formula ng 3-in-1. Kinanta natin kanina. 3-in-1. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them. Sino ang magbabaptize? Hindi lang yung Father, in the name of the Father, sa ibang salin, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, of the Son, and of the Holy Spirit. Bakit? Kung hindi sila equal, dapat hindi end. Hindi sila bibigyan ng tag-isang place doon sa construction ng sentence. Hindi dapat ganito to ang pagkakakonstruct niyan. So, dyan makikita na kagad na proof of the Trinity na pantay-pantay sila. May the grace of the Lord Jesus Christ. Ito, ang author na nito is si Paul. So, makikita natin na Paul has a different gospel. O yung hindi, when I say different, apart from the four, there is a gospel presented by Paul. Okay? Baka sabihin nyo, bagong katuruan yun, Pastor Neil. Hindi bagong katuruan yun. I'm just giving you a different point of view doon sa pagbabasa ng Bible. I'm not saying there is a fifth gospel. I am saying there is another gospel presented by Paul. Pagsasama-samahin mo nga lang yung lahat ng letters niya at saka yung written niya dun sa mga churches.
So may the grace of the Lord Jesus Christ, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. So iba-ibang works, iba-ibang nila yung roles, pero ito yung tatlong persona ng Diyos ipinakikita. Di ba? Ipinakikita na kagad. Who have been chosen, sabi sa 1 Peter 2, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through God, foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ. Kung iisa lang ang Diyos, kung baga hindi sila 3 in 1, ang obedience to should go back to the Father. Should go back to the Father. Pero ang sanctifying work should also go back to the Father kung iisa lang ang persona ng Diyos. Pero hindi, they have their own roles. May mga roles sila. So, masasagot na kagad natin right away itong mga accusations niya by knowing and understanding kung ano yung Diyos na sinasamba natin. God is one, but three. That's a mystery. Malalaman natin fully, ma-understood natin fully when we see Him face to face. When we see Him face to face, sabi sa Bible. Pero may problema tayo sa ngayon. We cannot see Him face to face. Or else we die. Di ba? No one can see the face of God that lives, sabi sa Bible. So, kasama yan sa natin. So, nasagot na natin yung fifth discourse niya, in first accusation. Etong fifth discourse, second accusation. Okay, second accusation. Sabi niya, sinulat ko na kagad yung mga accusations siya in the form na mas madali natin maintindihan. Coming into flesh, dying on the cross. Ang sabi niya, what's the point? Para saan pa yun? Di ba? Ang kine-question niya dito is, ba't kinakailangan niya pang mamatay? Bakit niya pa kinakailangan? Hindi niya kinakailangan gawin yun. Sabi niya, he never had to do that. Yan yung mga sinabi niya. He is not obligated. Narinig niyo kanina, di ba? So, isa ko lang para mas lalong pumasok sa ating pang-intindi yung mga sinasabi ni Christy Burr kanina. Not supposed to be a requirement because He chose to make it the rule. Sabi niya, wala namang rules. Siya lang ang nagsabi na requirement yung blood. He decided, sabi niya, that the blood needs to be shed to be required for forgiveness. Hindi daw kailangan. Hindi kailangan. Sino nagsabi na kapag kagad na kino-contemplate ko rin to before na yung relevance ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa salvation natin. Naging katanungan ko rin. Kaya, nakaka-share ako dito sa sa dilema niya. Pero dahil hindi mo naiintindihan pa, dapat nag-seek pa siya ng kung paano niya maiintindihan. Kinakailangan mo bayad, ba't kinakailangan mo Diyos? Pero mali na kagad kasi yung paningin niya eh. Hinahanap niya kagad yung mali sa Diyos. Maging sa existence ng Diyos. So, dinideconstruct niya. Ibig sabihin, sinisira niya yung dating pananampalataya na nakuha niya dahil sabi niya, because you were born as a Christian, kaya ka naging Christian. How many do you think yung Christians ngayon na was born in a Muslim family, was born in a pagan family? Ilan sa palagay niyo? Sino dito Israelita? By blood. Israelite by blood. Sino sa atin dito? Pero sino dito ang mananampalataya ngayon? Tayong lahat. Di ba? So, hindi niya pwedeng sabihin na yung ancestors natin were born pagans. And yet, we are Christians now. Sino dito ang nabuhay na pinanganak ng Catholics? Marami. Meron tayong Iglesia ni Cristo. Oh. So, wala pa tayong Jehovah's Witnesses eh. Pero,
After nating maliwanagan about sa teaching sa Bible, we decided to follow Jesus the way the Bible says. Right? The way the Bible says. We decided. Intentional. So, hindi pwedeng maging accusation na, nabuhay, na pinanganak ka kasing Christian eh. Sa kabilang banda, marami ding anak ng pastor, anak ng mga born-again Christians, ang tumalikod sa pananampalataya. Diba? Lalong-lalo na yung mga naging sikat, yumaman, tinalikuran yung pagiging Kristiyano. Parang ang tingin nila, ang pagiging born again, ang pagiging Kristiyano ay para sa mahihirap lang. Pero kapag kayo yumaman ka na, nagkaroon ka na ng kapangyarihan, naging tanyag ka na, you already have power. Ay, hindi na para sa akin, nakakalimutan na yung Diyos. So, hindi mo pwedeng sabihin na dahil ipinanganak ang Christian, magiging Christian ka all through and through. Diba? Pag hindi ka nagpatuloy sa Panginoon, mawawala ka. If you don't feed yourself with the Word of God, hindi mo pinakakain yung iyong espiritu ng salita ng Diyos. Anong ipinakakain mo sa espiritu? Kasi nagugutom yan. Sino dito ang hindi kumakain ng tunay na pagkain? Yung food. Umaga, tanghalian, hapunan. Wala, di ba? Lahat tayo kumakain. Ang espiritu, sa palagay nyo kumakain? O ba't hindi nyo binabasa yung Bible? Pinapadala ko lang, titingnan nyo lang. Like, choing. Okay, bahala ka na, Pastor Del. Sin lang. Ang nabasa ko, yung pangalan lang ng verse. Uy, layo na nila. Wala nila. Hindi mo sabihin tayo. Basahin natin. Or else, magiging Christy Burke ka din. Diba? Ang sabi niya, itong highlight ko he could have decided just to forgive. Just to forgive them. Ang sabi ni Christy Burke. Ang nakakaasar dito yung sinabi niya pa, that was silly. Katangahan daw, kahangalan, yung lahat ng ito, dying on the cross. Magkatawan tao, magkaroon ng rules, magkaroon ng requirement. Ang sabi niya, that was silly. Silly is another term for dumb. Sa Tagalog, katangahan, kahangalan. So, ano sa palagay niyo yung ginawa ni Christy Burke? Yung sin na ginawa niya. Thank you. May nakasumagot. Blasphemy. Di ba? Blasphemy. At isa sa mga hindi napapatawad ng Panginoon is blasphemy sa Holy Spirit. So, kung inaakala natin na ang Panginoon lang yung pwede nating i-blaspheme dahil ginagawang byword yung name niya, ginagawang mura, ginagawang curse. Di ba? Lalong-lalo na ng Western world. Pag sinabing Jesus, parang ginagawa lang nilang expression at sa masamang paraan pa. Kasi mura, di ba? Ginagawa nilang curse. So blasphemy yun. Akala nila okay yun, forgivable. Pero hindi mo pwedeng paghiwalayin yung Holy Spirit kay Jesus Christ. Ang Holy Spirit sa God the Father. Ang God the Father kay Holy Spirit. They are one. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin. So you blaspheme one, you blaspheme all. Di ba? By logic. Sabi niya, it was not necessary. He decided it was necessary. Siya lang naman ang may sabi nun. Siya lang naman ang nag-require. So ang sabi niya, moro-moro lang. He doesn't need to do it. It's not much of a gift. It's not much of a display of love. Sabi niya, sa salitang Tagalog, moro-moro lang yung ginawa ni Jesus Christ. Moro-moro lang yung ginawa ng God the Father. Siya din yon bumaba para i-display. Anong sabi niya? Para i-guilt daw tayo, humanity. Para lang maging guilty yung tao. Para daw tayo takutin at i-feel guilty. Para maniwala sa Kanya. So, naghihip pa siya, nagdadagdag pa siya ng kasalanan for not knowing. Anong sabi sa Bible, ignorance doesn't excuse you sa law. Diba? Mananagot ka pa rin maski hindi mo alam na may law. That goes, ang tunay na i-address natin dito ay about ang totoong paano natin sasagutin itong mga accusations na to. Ano yung rule?
word for rule. This is the law. Ito yung tinutukoy na law sa Bible. Yung necessary and what is requirement is yung payment. Ito yung payment. Yung requirement. At ang payment ng sin is death. Diba? Ang payment ng sin is death. So, how do we answer that? Kailangan maintindihan natin yung accusations niya para alam natin kung paano natin sasagutin. So, yung heart ng kanyang discourse, yung heart ng kanyang accusations ay tungkol sa rule, which is the law, and it's not necessary to pay for the penalty. Yun ang sinasabi niya. Di naman necessary. It's silly. Kasi moro-moro lang yung display niya ng love. Hindi niya naman kinakailangan. Dapat pinatawad na lang tayo right there and then. Yun yung sinasabi niya. O gets niyo na kung ano yung pinatutungkulan niya, di ba? It's not necessary. Tapos kine-question niya pa yung kinakanta natin na display ng love ng Panginoon. Di ba? For God so loved the world. So, tinitreat niya na lightly lang yung pagmamahal na yon. Kumbaga, hindi niya naintindihan yung justice and love. So, ang gusto lang niya, love, na patatawarin kagad tayo without even saying sorry. Without repenting. Di ba? Without repentance. Yung mag-asawa si Adam and Eve, natatandaan nyo, ang conversations nila ng Panginoon, nasaan ka? Na, I'm ashamed because I'm naked. Who told you you're naked? Did you eat? Di ba? Alam na kagad nila. Hindi nila sinabi na, I'm sorry, Lord. Inano namin, hindi ka namin sinunod doon sa utos mo. Walang binanggit na they felt sorry for what they have done. Hindi. Ginawa nila, nagtahi kagad sila ng mga ng fig trees, ng fig leaves. Gumawa sila ng sarili nilang damit. Hindi sila they didn't even felt sorry, so walang repentance. So how do we address these accusations? Number one, by examining God's righteousness. When it comes to law, yun yung tinutukoy ng law is para sa righteousness. Para ma-determine how righteous you are. Di ba? Kung iisipin nyo lang, yung ruler, di ba merong gitla-gitla yon yung ruler? Ito, tingin kayo, ruler. Pero diretso yan, ha? Ganyan-ganyan. Graduated yung mga distances. So, yun yung pang-measure. Pang-measure. Parang paglalaro ng salita, ruler, king, dapat righteous ka. Because you are the standard ng righteousness, ng morality. Because you are a ruler. So, dapat, mataas yung haba ng meter stick mo. Para kapag kami nagkamali, i-measure dun. So, ganun din yung law, yung batas. Meron tayong graduated, kaya nga, sabihin na natin 10. 10 yan. Bakit 10? Kasi 10 commandments. Ruler. Panukat, di ba? Susukatin mo kung gaano ka buti, kung gaano ka righteous. Yun yung God's righteousness. So, isang way of looking sa law. A law is a ruler na will determine how righteous you are. Was there a law before the 10 commandments? Taas ang kamay nang naniniwalang mayroon ng law. Was there a law before the 10 commandments? Okay, si tatay. Bakit merong law before the 10 commandments? Merong law before the 10 commandments or else hindi nagkasala yung si Eva tsaka si Adan. So, ibig sabihin, even without the written law, merong unwritten law na sinusunod. Sasabihin na naman ng mga atheist, hindi nila alam yung law eh. Hindi. Isa pa nga lang yung requirement ng Panginoon don't eat this. Eat everything else. Biruin mo, sa dami ng pwedeng kainin, pinag-initan mo pa yung pinagbabawal sa'yo. Sabi, masama yung taba ng baboy, yun ang masarap.
Meron kang sakit sa puso ngayon. Bakit kaya? Sarap mong kumain ng balat ng baboy. Lahat ng balat kinain mo, balat ng manok. Di ba? Yung lahat ng sinabi na mataas sa kolesterol, yun ang masarap eh. Ba't hindi mo ngat-ngatin yung buto? Kasi nandun yung flavor, sabi ng mga cook. Oh. Was there right and wrong prior to this time? Do you think? May right and wrong prior dun sa pagbibigay ng law? Meron. Parang di ba? So, tingnan natin kung paano natin masasagot yan. By logic. Okay, by logic. Ang tawag dito is implications. Okay, implications. Kumbaga, maggagawa ka ng conclusion based on what is offered to you as evidence. Okay, nagiging court of law na tayo ngayon. Kasi yun naman ang totoo. When we are talking about law, nagiging lawyer tayo. Kaya nga yung mga Pharisees, during their time, they are actually lawyers. Kasi kabisado nila yung law. Okay? So, if this is about God's righteousness, another term for righteousness is holiness. Para lalo nating maintindihan, I'm presenting to you yung mga words na ginagamit natin. Para hindi lang natin na, holy, holy, holy is the Lord. Kinakanta natin without even understanding the full definition ng word na holy. Okay? Parang madali lang, di ba? Kasi sabihin natin, banal. Pinapahirap mo naman, Pastor Rodel. Hindi. Ini-expand ko yung kaalaman natin. Ini-expand natin. Hindi tayo nagiging stagnant lang. Going back, just before Adam and Eve's falling into sin, how can we visualize, eto na ngayon, ang rhetorical question ko, how do we visualize a sinful man come face to face with the holy God? Kasi may nagtanong, di ba, ang ano niya, dapat pinatawad na lang. In the first place, hindi sila sorry, hindi sila repentant. So, paano mag-i-exist yung sinful man sa harap ng isang holy God? So, alamin natin ngayon sa Bible kung paano ang nangyayari kapag ka nagkakaharap yung isang perfect and holy God at yung isang sinful man. Okay? Can a holy and righteous God contradicts himself? Ito yung, nagpe-present ako ng mga tanong para pagka diniscuss ko na yung mga verses sa Bible na ipe-present ko sa atin ngayon, mas maintindihan natin. Tanong ko ulit, can a holy and righteous God, sa Tagalog, pwede niya bang kontrahin yung sarili niya? When he says this is bawal, i-twist niya yun in the future kasi kinain ni Eva at Adan. Pwede niyo na palang tikman. Ginuya mo bang maigi? Okay naman pala. Ginuya mo naman palang maigi. Hindi ka naman pala matutunawan ka naman yan. Sige, pwede mo na kainin ngayon. So, contradicting yourself. Iniiba mo yung rules para, kumbaga, lumalambot ka. Tayong mga parents, minsan lumalambot tayo sa mga anak natin, di ba? Yung unang rules, bawal. Yung bandang huli, iyak kasi nang iyak eh. Bigyan mo na yung cellphone. Matahimik lang. Di ba? Di ba, mga nanay, tatay, di ba? Alam natin yung mga ganong gawain natin eh. Matahimik lang, ibigay yung cellphone. Hindi healthy, di ba? Can a holy and righteous God, ito ang proof ko dito. Kung tayong sinful people, kino-contradict mo ba sarili mo? Mahirap kontrahin yung sarili natin. Di ba? Kaya nga maraming nagtatalo-talo eh. Because hindi natin maamin minsan na mali tayo. So it's hard to contradict yourself even when you are wrong. Kasi ang tingin mo, you are always right. Paano pa yung isang Diyos na righteous? Bakit niya babaliin yung kanyang salita, yung kanyang pagkatao, yung kanyang nature for your sake na nagkamali ka? So hindi niya babaliin yung natural law for our sake. Di ba? Nagigets nyo na ba kung saan tayo pumupunta? He cannot break His own law, His own self, dahil nagkamali si Eva at Adan. So, hindi niya pwedeng patawarin. Hindi niya pwedeng sabihin ni Christy Bert na that was silly. Dapat pinatawad na lang niya agad.
Hindi pwede. Kasi bebreakin niya yung sarili niya. Then he is no longer God. Kung ganun din lang naman pala, then he is not righteous dahil hindi siya perfect. Parang sinabi niya, hindi na siya perfect for breaking his own law. From everlasting, ito ngayon. Teka, wait. I want you to see first yung sorry. Uy. Deathly presence. This is how what happens kapag humarap tayo sa perfect God nang hindi tayo nahugasan ng Panginoon. Diba? Ang sabi niya, hinugasan tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang mangyayari. Ito kasi ang katauhan ng Diyos. For you are not a God who is pleased with wickedness. With you, evil people are not welcome. Evil people. Ibig sabihin, yung mga sinful people, evil people, hindi welcome sa Kanya. So, kinakailangan niya, in His mercy, hindi niya gustong i-destroy right away yung makasalanang si Eva at Adan. So, ginaid niya palabas. Nabasa ba natin sa Genesis? He guided them out of Eden. He didn't kick them out like that, di ba? Hindi forceful, but He guided them out. Binaunan pa ng damit, dinamitan pa ng tama, nagtahi pa ang Panginoon, nagkatay siya ng hayop, kinuha yung balat. So yung blood nun, yung covering muna, pansamantala, hindi permanent na covering, para kaya nilang manatiling buhay sa presence ng isang holy God. So kinakailangan coveran muna natin. So dapat may penalty muna. So hindi nag-explain ng Diyos na kailangan mag-shed ng blood, magpapatay ako ng hayop para sa sacrifice sa inyong dalawang makasalanan kayo. Dadamitan ko pa kayo. Okay, go. Out of my presence para patuloy kayong mabuhay. That is mercy. Hindi yun silly na dapat pinatawad mo na lang. The arrogant cannot stand. The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. You destroy those who tell lies. The bloodthirsty, deceitful. Lord, you detest. Kinasusuklaman niya. Kinasusuklaman. For ibang version. Sabi niya sa Habakkuk 1:13, your eyes are too pure to look on evil. Paano niya titingnan yung dalawang sinful people? Dadalawa na nga lang sinful pa. So hindi matingnan ng Panginoon. Bakit sa palagay niyo tumalikod ang Diyos Ama nung pagbabayaran ni Jesus? Ang sabi, ang ginawa, tumalikod. Doon na hurt si Jesus Christ. Nung nalaman niyang tinalikuran siya ng Ama, ang sabi niya, Lord, why thou hast forsaken me? Yun ang pinaka-hurtful event kay Jesus Christ, hindi yung hagupit, hindi yung paglatigo, hindi yung paglagay ng korona. Ang pinakamasakit sa kanya, nagwika siya, why thou hast you forsaken me? Doon nadurog yung puso ng Panginoong Jesus kasi tinalikuran siya ng Ama for all the time. When we call time, kasi hindi sila under time. From everlasting, magkasama tayo. Tapos pagtalikod, broken-hearted. Paano natin maintindihan? Paano natin maintindihan? Nika, breakin mo si Tim. May intindihan natin yung sakit. Di ba? Tumitingin sa akin si Kevin ba? O baka, hindi ka muna, wag ka muna. Si Tim lang muna kasi nasa unahan sila eh. Pero kung umupo kayo dito, baka kayo sample. Pero para maintindihan natin how broken-hearted Jesus was nung tumalikod ang Panginoon. Because God cannot see evil. Ayaw niyang tingnan. Nilalayo niya ang kanyang mata sa mga kasalanan. Diba? Makasalanan. You cannot tolerate wrongdoing. Ito ngayon, watch what happens. Pinresent ko kayo sa inyo muna kung ano yung katauhan ng Diyos natin. Ito ngayon ang nangyayari kapag nagpumilit yung tao na humarap or ang Diyos ipepresent yung sarili niya sa sangkatauhan.
Ang sabi, and the Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow, have them wash their clothes. Have them wash their clothes. Saka na natin i-discuss bakit clothes lang, ba't hindi maliligo. Okay? Merong reference yan sa Revelations na tayo ay dadamitan ng pure linen, white. You see the relevance, no? Relevance ng clothes lang yung consecration na pinakikita dito. Is because yun yung symbolism na tayo ay ligtas na. Kinakailangan lang tayong coveran. Remember ang sabi ni Adam? I was afraid because I was naked. So in Revelation, in our future, bibigyan tayo ng damit ng Panginoon, which is linen and pure white. White as snow. Diba? Ibig sabihin, dadamitan niya na tayo ng makalangit na damit. Ng makalangit na damit. So yan yan. So yan yung reference niyan. Bakit clothes lang yung naging tanong ko kasi yan. Clothes lang? Walang goli. Diba? Dapat may goli. Diba? And be ready on the third day. Dadating yung Panginoon. So be ready. Ito na ngayon. Huwag na yan. Then Moses led the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Mount Sinai was covered with smoke. Mount Sinai, dun yung meeting place, Mount Sinai. Because the Lord descended on fire. Descended in fire. Diba, nagpakita rin siya kay Moses, burning bush. So, eto naman, bumaba siya in fire. Diba, nung nililid niya yung Israelites, fire by night, cloud by day. Pillar yon, pillar ng apoy. So, imagine natin, kasi wala naman nakakita, no? Hindi naman nila dinescribe. But it's a pillar enough to, kung 1,000,000 yung dami ng tao, so, kung pillar of cloud siya, that means yung kanyang shadow, dapat ganun kalaki para liliman yung 1,000,000 taong nakapila as caravans, para hindi sila mainitan during the day. And fire by night, ganun kalaking apoy yung nasa unahan nila para yung 1,000,000 taong naglalakbay sa disyerto, maliliwanagan. Walking as day, maliwanag. So imagine niyo kung gaano kalakas yung ilaw na yun. LED. Diba? Ang lakas ng ilaw na yun. So ganun din dito. Imagine niyo ngayon yung isang bundok. Lahat naman tayo nakakita na ng bundok, di ba? It's burning. Smoking ng kasing itim ng pinakamadilim na ulap. Kasi nga, sino ba nakakita ng sunog na ng mga bahay? Di ba ang dilim ng ano, no? Yung pinaka-Uzi Lawrence, di ba? Oo nga, hindi naman. Tisoy na tisoy, yung. Lagi nyo ina, kakasal na yan. Di ba? The smoke billowed up from it like a smoke from a furnace. So imaginein muna natin yung nasusunog ng mga bahay na witness na natin. Di ba ang itim-itim ng usok? Tapos may mga apoy. Pero yung sa kanya, descended siya as pillar of fire, and then, syempre nasusunog yung tinatamaan. Imagine niyo nasusunog yung lupa sa sobrang init. Ganun kalupit. As the sound of the trumpet. So pagdating ng Panginoon, merong party. Pag sinabi kong party, hindi yung party na ano. Ibig sabihin may advance party with trumpets. Hindi to yung mga Israelita. Ito yung mga angels niya. They are sounding their trumpets for the arrival of the king. Na-imagine nyo na? So pagdating ng Panginoon, magbablast ng trumpet. So deafening. Ang sabi tuloy ng mga Israelita, and the Israelites said to Moses, "Speak to us yourself, and we will listen, but do not have God speak to us or we will die." Ayaw na nilang humarap sa Panginoon ng direkta. Kailangan nila ng mediator. So nakita niyo na yung prinsipyo ng kailangan natin ng mediator para sa isang holy God. Yun yung ginawa ng Panginoong Jesus. So sabihin na natin ngayon, na-answer ko na yung isang question. Do we need yung hindi, kailangan ba natin kinakailangan niya bang bumaba sa lupa para pagbayaran yung kasalanan natin?
para makabalik tayo sa Panginoon, para makaharap tayo, para makapunta tayo sa kanyang dambana, para makapag-pray tayo, lalapit tayo basta-basta. Hindi ganito ang Diyos na to. Kinakailangan natin ng offering when we face Him. When we face a king, meron tayong offering. Remember yung mga visitors ni Solomon? When they come to Solomon, because he is very famous for having this great wisdom, people want to hear him. Pero hindi ka pwedeng mag-barge in lang sa Israel and Solomon. Can we hear yung mga wisdom words mo? No, you can't. Di ba? I'm busy. So, pag pupunta ka doon, meron kang pang-appease sa isang king, may mga regalo ka. Meron akong ginto, may pilak, at nga pala yung bansa namin mayaman sa spices, may marami kaming ganyan, i-offer mo sa king. Ganon din dito. We need a mediator, and that is Jesus Christ. So it's not silly, it's not dumb, it's not foolish to think na moro-moro lang yung ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi yun moro-moro. Kailangan natin yun. Kasi hindi natin kayang humarap sa isang perfect na God. How did the Apostle John felt meeting Jesus Christ in the Revelation? Tinake up siya ng Holy Spirit to meet Jesus Christ in heaven, to show yung mangyayari in our future. That future is very, very near. Yung pagbabalik na ng Panginoon. Ang sabi ni John sa Revelations 1:17, when I meet Jesus Christ. Remember si John the Beloved is yung very close kay Jesus Christ. Siya yung naglilin lagi. Kumbaga, kung saan nandoon ang Panginoon, nandoon din siya. Siya ang closest sa Panginoon. Pero nung makita niya, kung best friends kayo, sa pinaka-best friends mo, apat kayong magbe-best friend, pero kayong dalawa yung pinaka-closest. Ang sabi ni John dito, I fell at His feet, though I was dead. As if, yung as though na yan, ang ibig sabihin, I felt like a dead person when I saw His real glory. Then He placed His right hand on me and He said, do not be afraid. I am the first and the last. Kumbaga, nung nagpakilala ang Panginoon, He touched him, so nakayanan niya. So, nakayanan lang niya yung presence ng Panginoon because God granted it. Because God granted it. So nung makita niya na yung Panginoon, actually, meron na silang glimpse kung sino talaga ang Panginoon nung nag-transfigure siya nung nag-pray siya bago siya hulihin. Diba? So, kinausap niya si Moses at saka si Elijah. So, during that time, na-witness na ni John yung transfiguration. Pero unlike the transfiguration, he didn't feel dead nung nakita nila, pero si Peter nataranta. Lord, igagawa ka namin ng ganito, igagawa namin kayo ng kubol, tag-isa. He didn't know what he is saying. Sabi ng ibang mga Bible scholars doon, kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig ni Peter kasi nataranta. Nakita yung katotohanan ng katauhan ng Panginoong Hesus, yung pagka-Diyos niya, yung glory niya. Pero ito, when he saw Jesus Christ, di ba? Yung shining as the sun, yung brightness ng kanyang damit, yung bronze na kanyang mga yung kanyang paa. Yung physical na hindi lang ito spiritual, but yung physical appearance ng Panginoon as God, nung makita ni John, he felt dead. So palagay niyo bakit? Because he is sinful and this is a perfect God. Yung righteousness ng God, nung ma-feel niya, tinutupok siya nung kabutihan ng Panginoon. Kaya ang pakiramdam niya, patay. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, was there righteousness even before? Actually, logic lang, masasagot natin yun. Logic lang. So, tingnan natin yung takbo ng logic. Nandito ba yung explanation ko ng implications? By implication. Nagkamali ako ng mga pagpapangalan kasi kaya nagtatagal tayo. Eto muna.
is righteousness everlasting. Okay? Para masagot natin na present na yung righteousness even before the written law. Okay? Ang sabi sa Psalms 100, maliit. Palaki natin. Ayaw. Yan. Matigas ang ulo. Psalms 119, verse 142. Your righteousness is everlasting. Hindi ko pala masusulat. Sabi ko na eh. Sundan nyo na lang. Ayan naman eh. Your righteousness is everlasting and your law is true. Your law is true. Sa ibang salin, ito, sa King James, thy righteousness is an everlasting righteousness and thy law is the truth. Ang katotohanan. Okay? Magkaiba yung way ng NIV tsaka ng King James. Bakit ko nilagay sa King James Version? Kasi gusto kong malaman yung ibig sabihin ng H6664, yung righteousness, yung Hebrew word equivalent, para mas maintindihan natin kung anong pinipertain doon sa mga certain words na to. Everlasting pala ang hinahanap natin, everlasting. So, is an everlasting H5769. Aba, tingnan mo nga naman, hindi ko na, wait, meron ako niyan. Nawala lang tayo ng konti, pero ikakat naman ni, Psalms 119, 142. Psalms 119. Nawawala ako. Job. Psalms 119, 142. 119, 142. Ang sabi dito, everlasting. Pag nakita natin yung word, ang sabi dito, your righteousness, thy righteousness, ibig sabihin ng righteousness ng Diyos. Everlasting. Anong ibig sabihin ano yung word na ginamit ng everlasting sa Hebrew word? Eto. Olam. Properly concealed, that is vanishing point, generally time out of mind, past or future. Ibig sabihin, pag sinabing everlasting, hindi lang siya mahaba. Pagka sinabing vanishing point, ito yung hindi na abot ng ating mata. Kung bakit ang itsura minsan ng mga building, bawa train, okay? Mahaba yung train, di ba? Para maintindihan natin yung vanishing point. If this is the front of the train, papahabang ganon, pahaba, paganon, hanggang lumiit. Lumilikong ganon, hanggang sa lumiit siya. Meron tayong tinatawag na sa drawing na vanishing point. Itong point na to, yun yung hindi naabot ng ating mata. Etong part ng train, isinlaki din ng mga train ng nanandito. Magsisinlaki yung mga yan. Pero habang lumalayo, paliit ng paliit, hindi katulad ng ahas, di ba? Maski malapitan, in every angle mo siya tingnan, ganyan ang itsura. But to understand yung vanishing point, ito magkakasinlaki pero papaliit siya ng papaliit because hindi naabot ng mata natin. So yung may mga buildings din, di ba? Ganito pagka nakita natin yung 3D ng building. Papaganto. Hindi ibig sabihin yung building na to ay maliit, malaki dito, maliit doon. Yung dimensions nito parehas dito, kaso nagbabanish na siya sa ating paningin. So yung tinutukoy ditong vanishing point, hindi na abot ng ating pananaw yung time. Kaya yung everlasting, hindi lang nagsisimula doon sa alam nating point, kundi ang sabi, past or future. From past to future, ibig sabihin, walang simula, walang katapusan. Gets? Walang simula, walang katapusan. Ibig sabihin, bago pa ang creation, there is righteousness na. Why? Because God is righteous. Wherever He goes with it.
like a robe. Di ba? Kung God is robed, He is robed in righteousness. Wherever He goes with it. Di ba? Kasama niya yung righteousness niya. So, before even anything existed, even without the written law, meron ng righteousness. So, meron na kagad basihan, meron na kagad ruler. Hindi lang 10 gitla dahil 10 utos yung binigay. Marami pa yon, infinite yung ruler na yon because it is the ruler of God. Because that ruler is King Jesus, King God. So, gets na natin? So, ang accusations niya na hindi dapat na kinakailangan na pagbayaran ng dugo, wala nang necessary na pagbayaran kung pinatawad niya lang agad is silly. Actually, what she said is silly. Kasi, even without saying na meron tayong dapat pagbayaran, meron. Even, ulitin ko, ignorance of the law doesn't excuse us. So, in the first place, si Eva at Adan, they are not excused dahil binigyan ng agad sila ng direct na utos. So, pati yung consequence, sinabi nga pala, di ba? Or you will die. Alam mo na yung consequence, di ba? So, ano yung fifth, niya? Yung kanyang fifth accusation is, ang sabi niya, believe. Okay? Believe. So, ang sabi dito sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him," yung believe is 6:100. "Believed in Him should not perish, but have everlasting life." Hindi na daw dapat. It's kahangalan daw na kinakailangan lang maniwala. Depende daw yan kung anong pinananampalatayaan mo. Tama rin siya. That is a correct sentence. Depende kung ano ang pinananampalatayanan mo. Paano kung mali yung pinapanampalatayanan mo? You put your faith on figurines, on images. Ang sabi sa simulang-simula pa lang, "Thou shall not create graven image." Lord, gagawa ako ng image mo para laging may magpapaalala sa akin. Hindi mo ba naintindihan yung simpleng utos, "Thou shall not," wag kang mag-create ng image. Kasi hindi ma-represent ng handmade yung pagka-Diyos ko. Yun yung essence ng utos niya. Wag kang gagawa ng images, wag mong sasambahin yung picture, wag mong sasambahin yung anumang hugis under the heaven, above the heaven. Lahat ng creatures na nandoon cannot represent me. Yun ang sinasabi ng Diyos. Why? Because I am God. Hindi mo pwede akong i-represent. Kaya nga ang sabi niya, "Worship me in spirit and in truth." Pine-pertain lang niya na yung name ko ang i-honor mo. Huwag kang gagawa ng images. Sabi niya. So, eto ang sabi niya, "Whosoever believe." Eto ngayon yung wina-water down ng marami ang pananampalataya. Mananampalataya ka lang, maliligtas ka na. Ilang beses ko nang narinig yan sa mga proponents ng good works. Naturally, we are taught na kinakailangan natin magtrabaho para may compensation. May gawing mabuti para ma-please tayo. So, kapag ginamit natin yung mga prinsipyo na gano'n, iniisip natin, my good works should count for something. Right? Dapat may bilang to. Merong manlang gravity, may bigat. Kung paano tayo huhusgahan ng Diyos. Yun yung common mentality ng tao. Ano to? Mas masama pa nga sa akin yung daming ninakaw ng politician na yun. Tapos pagpunta namin sa langit, ando dun siya. Tapos yung mamaya ako pa na-disqualify. Diba? Eto nga, ang daming pinatay, ang daming tattoo nito. Bordado. Galing sa bilibid. Pinalaya, naging Kristiyano lang, naniwala lang sa Panginoong Hesus. Nasa unahan pa siya ng pila, papasok sa langit. Diba? Kesa ako. Ang dami nang inutos ng Panginoon sa akin, magpastor daw ako, hirap. Tapos siya, namatay ng
Katatapos lang niyang pagbayaran yung pagiging kriminal niya, nanampalataya lang. O, di ba ganun ang ano natin? Ganun ang logic natin? Siya absuelto na agad-agad. Tapos ako, kakaunti lang yung kasalanan ko. O, di ba? Padamihan. Robin Hood. May ginawang mabuti, may ginawang masama, mas marami yung mabuti, pasok sa langit. Yun ang logic ng tao. So, tingnan natin ngayon ang ibig sabihin ng believe, itong word na to. G4100. So, ang sabi dito sa Strong's Dictionary, kailangan kasi natin na nag-extend na ako, no? Pero kasi ito na yung last, sayang naman eh. Ang sabi dyan, to have faith, yung ibig sabihin ng believe, to have faith, manampalataya, in, upon, or with respect to a person or thing. So happens that this person is Jesus Christ. Credit, by implication, ito yung sinasabi ko kaninang by implication. Ang ibig sabihin ng implication is to draw conclusion that can be drawn for something na pinipresent sa atin explicitly stated, hindi directly, explicit. So, ang gagawin natin, magko-conclude tayo. Implication. Okay? So, ang sabi dito, ang meaning ng faith is, ng believe is, magkakahalo na to within that word na ginamit ng Hebrew word, which is pistuyo. Yan, pistyo. Hindi ko binibigyan masyadong halaga yung pronunciation kasi hindi naman natin ginagamit in everyday word. To have faith, that is credit, by implication, to entrust, especially one spiritual being, to Christ, o believe, ito yung ginamit, believe it, commit, pagka-commit, o alam ng mag-asawa yan, nag-commit kayo, wala nang atrasan yan. Pag nagpakasal kayo, committed ka na sa Kanya. So yun yung ibig sabihin ng commit. To trust, magtiwala. Pagka sinabing trust, tatalong ka sa eroplano, magka-crash landing yung eroplano, sabi magsuot tayo ng parachute. Okay? So maniniwala ka, magtatrust ka dun sa parachute na isusuot mo, na kaya kang i-preserve yung buhay mo. Diba? So tatalong ka kasi may parachute ka. Paano yung hindi tatalon? Dahil, paano kung sira yung pinasuot mo sa akin? Diba? Paano kung may butas yan? Yung sa'yo, buo. Yung sa akin, wasak. Paano ko ma-ensure na walang butas yung suot-suot kong parachute? Ang tawag doon, hindi trust. Yun yung nagdududa ka, doubt. Pero, sa moment na malalapit ka lang mamatay, di ba? O alam mong mamamatay ka rin in the future, kailangan mo ng parachute. Yun yung trust. Ngayon, kapag ka sinabi mo, baka kulang pa yung ginawa ng Panginoon, yun yung katulad na yung parachute na nagdududa ka kung may butas o defective. Kulang yung tali, 2 lang, hindi 4, di ba? O hindi 8. Nako, delikado ka. Gegewang-gewang yung ano mo nun, yung parachute mo, di ba? So nagdududa ka. So hindi trust yun, hindi believe yun. Hindi pananampalataya yun. Ang ibig sabihin ng to trust is, by implication, ito na yung sinasabi kong word na gagamitin natin, di ba? By implication, ito yung mga evidence na pinipresent sa atin. Ang pananampalataya o yung believe doon sa John 3:16 means also to surrender. To surrender your life. Kung hindi mo pa sinusurrender sa Panginoong Jesus totally, like yung life-preserving parachute is Jesus Christ, hindi mo sinuot yun, then wala pa kayong relationship. That is not surrender. You only surrender kapag sinuot mo and then you jump. Diba? And then you jump. Pag hindi ka tumalon, hindi mo mapuprove na okay yung parachute mo. So that's not trust. Kinakailangan natin ng trust. So tell me now, does John 3:16, by just believing, madali ba? To follow, madali ba? To trust God sa buong buhay mo? To jump dun sa unknown, madali, pumikit ka. Tapos dadaling kita dito, di ba? Dadaling kita sa isang mas mataas na lugar. Pero lalagyan ko rin ng dito, ng pedestal. Raymart, talon. Di ba? Blindfolded ka, hindi mo alam. Talon ka.
Walang mangyayari sa'yo. Oh. Ano ngayon yung mararanasan mo? Tatalong ka ba o hindi? Yun yung trust. Yun yung trust. Kung naniniwala ka doon sa naggagaranti sa'yo na you will still be safe even if you jump. You give your life to Jesus Christ. You give your life to that parachute. So I will jump because I trust Him. That's how it is to believe. Hindi ganun kadali yun. Diba? Hindi ganun kadali yun. Ang sabi dito, faith by just believing is watered down by people who chose to believe good works counts for something. Kapag hindi natin naalis sa ating sistema ng pananampalataya na yung aking kabutihan must count for something, ibig sabihin may bilang, hindi mo totally masasabi that you believe fully kay Jesus Christ. Yung mga makakausap natin na ito yung marami tayong makakausap na mahirap i-convince sa tamang pananampalataya by accepting Jesus Christ as Lord and Savior, kailangan nating paintindi, good works, hindi yung good works mo. Kailangan natin may magbayad na may pambayad. Wala kang pambayad, negative tayong lahat, negative. Kailangan natin kukunin yung pambayad sa isang taong mayroong maraming karga-kargang pambayad. Who is that? Pambayad ng kasalanan? Si Jesus Christ lang. Hindi yung relihiyon natin, hindi yung magulang natin. Pastor, tatay ko, ano naman ngayon? Ang samang tao mo. Di ba? Hindi ka maliligtas dahil pastor, tatay mo. Di ba? Ikaw ang sisingilin ng Diyos, hindi yung tatay mo. Ngayon, dahil nilagay mo yung pananampalataya mo kay Jesus Christ, hindi ka pa sinisigil, binayaran na ng Panginoon ang sabi ng Bible. Binayaran na. Binayaran na. Kinakailangan na lang natin gawin. Ang pinagagawa ng Panginoon sa atin is spread the news. Spread the news. So, bakit kaya? Ang sabi na lang dito, eto, final na natin, is salvation for the wicked. Psalms 119, 155. Kung mapapansin nyo, nandoon ako sa mga last, rin ng mga verses na ginagamit natin, is because yan yung binabasa natin dapat. Nandoon na tayo sa Psalms 125 or something. So, naturally, yung mga sinishare ko sa inyo is around those area na binabasa natin. Sumunod lang kayo sa akin na basahin natin yung pinababasa ko for the whole year. Tapos, test lang for this coming year. Sikapin nating mabasa yung buong Bible for the whole year. I'm telling you, maatat kayong mag-share ng Word of God. Sa dami ng ilalagay ng Panginoon dito at saka dito. Itatanim. Ang sabi ng Psalms 119, 155, salvation is far from the wicked, for they do not seek out your decrees. Yung decrees ng Panginoon, hindi kinakailangan written, it comes with Him. The law comes with Him. Righteousness goes with Him. It is His robe. So, kung hindi hahanapin ng isang makasalanang tao, will not seek yung decrees ng Panginoon, salvation will not come to them. Lalong habang tumatagal, palabo ng palabo. Kaya maintindihan natin, ganun yung mga sinalita ni Christy Burke. So, I urge you, yung lahat ng hindi mga nakapakinig dun sa yung first hanggang fourth discourse, para maintindihan nyo pa yung iba. Panoorin nyo yung nasa YouTube natin, channel, and then this one, kung gusto nyong reviewin, mare-review nyo. Kung sa palagay nyo mabilis ako magsalita masyado minsan, edi, mare-review nyo naman. Because we have those videos na pinopost sa YouTube. So, alam na natin ngayon why we need John 3:16. It's not silly. Yung pinagbayaran ng Panginoon, kailangan natin yun. Hindi moro-moro yung pagbaba ng Panginoon at pagbabayad ng ating kasalanan. Ang pananampalataya natin ay hindi madali. Sinasabi lang natin madali, ang nagsasabi lang ng madali ay ang Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Pagka ikaw ay Kristiyano, bumaba sa puso yung pagka-Kristiyano mo, malalaman mo, napakahirap sumunod.
napakahirap kalabanin yung ating mga sarili. Hindi ba? So, madali bang maging Kristiyano? Sino dito ang hindi napapagod bilang lingkod ng Panginoon? Tinanong ako ng asawa ko, di ba napapagod? Magsisinungaling ako sa'yo kung sasabihin kong hindi. Of course, napapagod ako. Kalaban ng pagiging makatao ko, makalaman, at makasanlibutan, yung pagsunod sa Diyos. Sino dito ang walang part sa kanila ng pagiging makasalanan, makasanlibutan, makasarili, at makalaman? Lahat yan, nature natin. Pero it doesn't mean yun ang magro-rule sa buhay natin. As Christians, meron na tayong ruler, si Jesus Christ. Kaya ang alok niya sa atin, ang panawagan niya sa atin, come follow me. Sa ngayon, come follow your head pastor. When he said, read this Bible, read it. Hindi para sa akin yon. It's not my excuse na mas dadami yung magpipreach dito, may excuse ako. I'm trying my best na to be here every other. Yung mga classmates ko tinatanong ko, so, every Sunday ka na ba? Hindi kaya. Pero, God is good dahil binigyan niya ako ng maraming kasama na qualified to preach here at magtuturo. It doesn't mean na tayong mga nakaupo lang, hearers ng Word of God, hindi natin bibigyan ng halaga yung mga ginagawa ng mga tumatayo dito. All their intentions, yung lahat ng tumatayo dito, is to uplift our faith, is to uplift our knowledge in the Jesus Christ that we have put our faith in. Hindi ito service na mechanical, kailangan mairaos lang. Dito nag-aaral tayo to seek the face of Jesus Christ. Even if, kumbaga, in the Old Testament, hindi ko lang na-share sa inyo yung kay Moses kasi wala nang time. Pero ang dami ko pang nakita doon. Yung, for a glimpse lang, we know who the rock is. Jesus Christ is the rock. Ang sabi niya ng Panginoon, ng Diyos, huwag na natin puntahan yung verse sa Genesis. I will heed you. Kasi ang request ni Moses, I want to see your face. Okay. As I pass by, I will put you in the cleft of a rock. Ang galing ng Panginoon maglaro ng situation to point out sa anak niya. I will put you in a cleft. Pagka sinabing cleft, sa loob ng isang giwang ng bato. Lalagay kita doon para hindi ka ma-destroy sa glory ko. And then, ang sabi doon, I will cover you as I pass by. So when I pass by, makikita mo yung likod ko, but not my face. Because no one sees my face and live. So panahon natin ngayon, ang sabi niya, we live in Him. Sabi sa gospel ni Peter, we live in Him. And Him is the rock. Dun sa cleavage ng rock. Doon tayo nilagay ng Panginoon ngayon. Doon sa loob ng bato. At sino ang bato na yon? Ang Panginoong Jesus. And then He also covered us by His Spirit. Diba? He is covering us. So ang ganda ng ginawa ng Panginoon. Even in the Old Testament, yung presence ng Panginoong Jesus, nandoon na. He is the rock. Diba? Ang gandang basahin ng Bible. Sunod lang tayo. Hindi ko kayo inuuto para mahirapan kayo sa buhay niyo na put up the time. Magbabasa tayo ng Bible. It's for your own good. It's for our own good. Amen? So let's pray. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At patuloy nga po, Panginoon, na pagyamanin mo yung aming mga na-discuss ngayong umaga. Napakabuti niyo sa amin, Panginoon. And I pray, wisdom and understanding ay i-grant niyo sa bawat isa, Panginoon. And even yung kakayanan namin to focus, Panginoon, dun sa aming mga pinag-uusapan. Ang focus lang namin, Panginoon, ay sa iyong anak, Panginoon. At ang puso namin na may pandinig, Panginoon, sa sinasabi ng Banal na Espiritu. Salamat for covering us with your blood today, Panginoon, for washing us, and even, Panginoon, for uplifting your name in our midst, in the name of Jesus Christ, your Son and our Savior. Amen and amen.